Ginoo manaka ninyo. Maasa kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Ug human niining mga butanga, mipili ang Ginoo og lain pa nga kapituag duha ug gipadala niya sila sa tinagurha nga nag-una kaniya didto sa matag lungsod ug dapit nga buot niya mismo nga tuan. Ug miingon siya ngadto kanila, pagkadaghan sa anihunon, apan jutay lang ang mamumuo. Busa hangyuan ninyo ang tag-iya sa anihon nga magpadala unta siya ug mga mamumuo. Panlakaw kamo, tan-awa, gipadala ko kamo nga sama og mga nating karnero taliwala sa mga lubot. Ayaw kamo pagdala og puntil ni bantal ni sandalyas ug ayaw kamo pagtimbaya kang bisan kinsa diha sa dalan. Sa bisan diing balaya kamo mosulod, unahan ninyo pag-ingon kadait ni ining balaya. Kuno galing adaa didtoy anak sa kadait, mukunsad kaniya ang inyong kadait. O kung wala man gani mo balik kini kaninyo, o pabiling kamo dito sa mao nga gihapong balaya, samtang mangaon o manginom kamo sa mga butang nga gikan kanila. Kay ang mamumuo takos sa iyang suhol. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Og sa bisan diing lungsura kamo sulod, og dawaton nila kamo, pangaon kamo sa mga butang nga idalit kaninyo. Og ayuhan ninyo ang mga masakiton didto, og ina sila, haduol na kaninyo ang gingharian sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw o Kristo. Ang atong tema, ang anihunon daghan, apan jutay ra ang mga mangangani. Ang plan kay na sa gibasa nato nga Ebanghelyo karong adlaw. Nga ang Ginoo nanawag siya alang sa mga gusto nga mutabang kaniya sa pag-ani sa iyang gipatugas. Karong adlaw po atong ginasaulog ang kapistahan ni San Lucas. Ang Ebanghelyo nga atong ginabasa karon nga iyang gisulat. So ang nagsulat ani iyang kapistahan karong adlaw. Gani isakto lamang nga atong itutok ang atong pamalandong siguro sa unsa man ang pagtawag o unsa ang bot sakton kung gitawag ka. Ang pagtawag pa sa Ginoo gipili lang. Ang mga pari lang ba ang gitawag sa Dios? Unya ang mga dili pari tigpaminaw lang? O kaha kitang tanan gitawag aron sa pagsalmot, sa pag-harvest sa mga gipugas sa Ginoo. So of course, kung may untang naipagtawag, napoy pagtuwag. Diha na karon mahibawaan nato nga kung gitawag kita, giun sa nato pagtubag ang maong tawag. Kay kung adunay tawag, unsay kagustuhan, unsay katuyuan sa nagpatawag. Kinahanglan nato ni masabtan aron nga sakto ang atong pagtubag
sa iyang tawag. Kaya pwede ra magtawagon ka sa imong pangalan, pero walay katuyuan. Basta gitawag lang ka para mulingi lang. Kaya ingon na yung umuwi. Wala lang po, gitawag lang ka. But this time, kung ang Ginoo man ang nagtawag ka nato, usay katuyuan. Una siguro nga gitawag kita niya, kay gusto niya nga ipaabot ka nato ang kalinaw o ang pag-alim o paghilom sa Tagalog pa sa mga samad nga atong naaguman diha sa atong tagsa-tagsa sa kinabuhi. Nakita sa Ginoo nga ang iyang mga disipulo, ang iyang mga sumulunod, human siya namatay, diba? Nabanhaw, ni kaya nga sa langit. Naagihapon ang mga pagduha-duha, naagihapon ang mga kahadlok, naagihapon ang pagkatibulaan. O lalong ang gihimo niini nga disturbo sa ilahang emosyon nga aspeto sa kinabuhi. Kay nga no, hadlok baya nang maapil kag kalansang sa cross kung kaso sipyat ka nga ma-identify ka nga membro o tao o kauban ka niya. And so, gusto niya ipaabot na sa iyang pagtawag, kuman niya ni kayab sa langit, I assure you that when I call you, that when you follow me when you decide to become my disciple, I will give you peace. Sa unsang paagi nako, tabangan ka nga makabot nimo ang kalinaw, pinaagi sa pag-ayo sa mga samad nga gidalit sa mga panghitabo sa imong pagsunod, pagpili sa pagsunod kanako. Ay sigurado ingon siya, I am sending you as sheep among wolves. Ang pagpadala ko kaninyo mura kamo mga karnero nga akong gisagol ngadto sa mga lobo o pwede nga karnihon kamo sa mga lobo. Pero sa eksperyensya wala nagmahimong madinalag-on ng mga lobo para karnihon lang siya. Kundili nga ang iyang karne nahimong pagkaon nato ang iyang lawas o dugo aron makabot nato ang ginatawag nga kalinaw. Gani iningon siya, nakita nako ang panginahanglan nga akong ipaabot sa inyo nga adunay kalinaw. Karon kay nadawat na nato ang kalinaw o kita giayo sa Ginoo pinaagi diha sa mga sakramento nga atong gidawat nga binasa sakramento sa kumpisal. No, after kita nga magkumpisal, gipasaylo kita sa Ginoo sa atong mga sala, nahimo na kitang tinambalan. So kay sa una kita ang naay samad, giayo na kita sa Ginoo. Ang purpose na po sa pagtawag sa Ginoo lakaw ug ipakaylap ang maong kalinaw ug ayuha po ang mga samad sa imong mga igsuon. So the wounded now becomes the healer. So kita karon nga samdan dati mao na karon ang mag-ayo sa mga samad sa uban. Lisod man gud ning maningkamot ta nga ayuhon nato ang samad sa uban. Pero kita mismo wala pa naayo ang atong samad. Naglisod na siya mga atong. So kailangan kita sa ayuhon ang atong mga samad. Para nga every time nga muayo ta sa samad sa uban, aduna kitay otoridad. No. So, ingon siya, every time you enter houses, kung sunod mo mga panimalay, inga ang kalinaw maanaan ni ini. Kung sa'y buot pasabot. Ang buot pasabot, ana, na ang tuyo yun sa Ginoo na iyang ayuhon 100% ang mga kabalaka, ang mga kahadlok, ang mga kahigbaos sa iyang mga binuhat. Yung siya, usaon ninyo ni pagbuhat. Kung manglakaw kamo,
Una, kinahanglan kontento kamo sa kung unsay naa kaninyo. Sagaran magot mo, nang dili ta kumbinsido sa atong misyon, kay wala pa ta makontento sa kung unsay gihatag kanato. Nga unta ang gihatag kanato, paigo naman. Husto naman alang sa atong panginahanglan. Paano na ito ni nasulti? Kana bitaw kasagaran mo siya kita og hustisya. Unya, ang buot pasabot nato sa hustisya nga pantay-pantay. To me and to the mind of God, ang hustisya dili lang pantay-pantay because it is impossible. Imposible yun na magpantay-pantay ta. Yan naman. Di ba unique ta? Di ba ingon nato, we are unique? And so God has given to us what we ought to have. Kung unsay nagakaigo ka nato. Alam magtagaan ka sa Diyos o Diyos kung ang nagakaigo lang nimo 5. Kaya doon na pa may laing nga nagakinahalan ng 5 nga dapat pa niyang tagaan. So dili gid siya muhatag og sobra kanimo kung dili nagakaigo lang. Aron nga ang ubang makaangkon po, makadawat po igo lang or husto sa iyang panginahanglan. But of course, ang desire mo sa tao, limitless. Wala mo tayong problema, anak, kanang ginaingon nila nga, libre ang mga rap. Ayaw lang pangawat. Masaygot pa sabot. Libre ta nga, mga rap, bisan pag mangarap ka nga, doon na kay aeroplano diya sa imong balay, libre na, walay question. Pero, giunsa ni mo pagkapot ana nga pangarap, that would be another question. Kaya basig ba, mauna lang magpa-stress sa imo ng imong pangarap, nga sa karon nga panahon, very impossible na makabot mo. So, ang punto sa Ginoo, kung mangarap magkag-aeroplano, para sa atong akong kailan, nangarap siya nga mahimong doktor. Pero kay balo siya nga, pobre yun ang iyang pamilya. So, ang iyang gihimo, nangita siya pamagi nga maka-eskwela o libre. So, naay nagfinansa iyang pag-eskwela, simbahan. Gipa-eskwela siya as nursing aid. And to consider nga nitibo na siya, kaulong, taga-balungon. After niya ni eskwela nursing aid, ni trabaho siya sa maong ospital nga nagpa-eskwela sa iya. Nagpadayon siya eskwela og nurse. You see, pagkahuman niya nurse, different siya doktor. Karon full-fledged doktor na siya. Ang asawa niya, teacher po sa DepEd. And then, dito po siya ni servisyo balik sa Malungon kay ingon niya, ang gihatag nga grasya sa Ginoo sa ako para siguro diri sa mga taga-Malungon kay daghan ang naglisod diri. So, naa siya sa public hospital. So, tanawa, yun sa niya pagkapot ang maong damgo, wala niya gipugos ang imposible. Nakontento siya kung unsay nagakaigo. So that's what God meant to all of us sa iyang mensahe karong adlaw. Aron nga dili mahimong lisod. Una nga nagakalisod ta sa pagkabot sa atong misyon because kita naman po hinungdan. We make it complicated sometimes when in fact God made it very simple. Anong simple man? Di ba? Niingon siya, kung manglakaw mo, ayaw dalag puntil, ayaw dalag sandal, ayaw dalag bisag unsa, ang dadon lang yun ninyo, ang kalinaw nga gihatag ko kaninyo. That is the basic thing to bring with you. Mao gani nga, ang iyang imbitasyon kanato nga magbiyahe kita nga gaan. Unsa man buot pasabot ana? Anawa ko na inyong panimalay, di ba sa inyong balay na aman mo yung mga closet, aman mo yung butanganan ng sinina, si Sir Sherwin na anay butanganan ng sapatos. Tanawa kung pila ka buong sapatos na diha, basig ang uban ana, sintimingaw value na lang, unya pwede pa din nagamiton sa uban. Why don't you get it out of your closet and give it to those who need it most? Giabog-abog na malang na diya sa imong sudlanan, unya ingnon lang nimo mao ganingunan akong sapatos. So what? Na-enjoy na nimo na, so let others
enjoy of it. And you will see and you will experience what it is to be peaceful with God. Kay kaya na nimo mo let go. Ginaunsa na to paghatag, mo po na isa. Pangutana. Kung ka mo pangutanon ako, ihatag daw sa kuha ng Sir Sherwin, ihatag daw sa kuha ng imuhang ng imong ginagamit, magpadagandagan na ng imuhang laptop ka ng blue. Saan mo na paghatag sa kuha, Sir Sherwin? Sige daw, pakidemonstrate daw para makita nila. Yeah, what's the manner of giving it to me? Halimbawa, you want that to give to me. Ang imuhang mouse. How do you give it to me? Pakidemo, ipakita sa ila, Sir Sherwin. Yeah, you show it to them. Masaon mo, anak. Okay, that's it. Okay, so yan yung pamaagi ni Sir Sherwin sa paghatag sa kuha. Tatawag ko ninyo, kaning gamay na portion nga imong gihawiran, pag tunol nimo, pwede nimo dako, pwede nimo extend, di lang sa. Hangtod nga maabot na diri imong gigunitan, di lang sa ihatag katong lain na lang. You see, ano man, maghatag mong guta, maghawid mong guta. But the way we give is open arms. Wa kay hawiran. Kaya once gihawiran nimo na paggunit sa imong gitagaan, posible pa nung puggan. Oops! Ayos. Adjustable. You see? But God wants us to give with open arms. Wa kay gipugnan. You see? So there are manners of giving that sometimes we hold on to something that we give because dili pa ta ready nga ihatag na. Kapin pa kung naala siya, sintingingaw value. But we have to realize nga mas importante nga mapalipay nato ang atong isig katao bisan pa man sa mga butang nga nagpahalipay na kanato. We need to learn to treat everything as a blessing. May mga butang mong gunya ang atong tanaw, murag curse, murag gipanghimaraot sa Ginoo. Pero only to realize nga mo dito'y pamaagi, aron nga marealisar nato nga pinangga ta sa Ginoo. Namo ko yung mga panahon nga yung suko, siguro Ginoo sa ako, iyan ko yung ipalisod-lisuran. You know what? Basig ko alaga kay balong ituyo na sa Ginoo para mapuga pa ang nahibilin nga daghan pang kaayo sa inyong pagkatao nga ginasigi nimo pugong that you need to give away. Yeah, it is painful because self-giving is really painful. Basta ihatag na ganin nimo yung kaugalingon sa uban, sakit yun na because naay mawala sa imo. Part na siya sa atong eksperyensyahan na makabati kita sakit. Tungod kay ang dugay na natong pinangga na silina o sapatos, kinahanglan na natong ihatag sa mas nanginahanglan. But after that pain, will always be peace. Will always be happiness. So yung nga ang mensahe sa Ginoo, karong adlaw sa atong tanan, nakita gitawag sa paghatag totally sa atong kaugalingon nga way pagpuon. Di ba, gisulti naman ako, wala nang nagbawal ang Ginoo nga magpakadato kaning kalibutan because it is necessary. Pero nga nung wala man ka nagdato, dayon karon. It's maybe because like Spider-Man, diba? Sa ingon niya, with great power comes great responsibility. Kung dili ka kasaligan sa gamayng butang, labaw nga dili ka kasaligan sa dagkong butang. So ang dako always nakasugod sa gamay.
You see, muna nga, kung kita mutuman sa mga pagtawag sa Ginoo nga ipakailap ang kalinaw sa imong kalibutan o ayuhon ang mga samad sa atong mga igsuon. Ayaw mo ba niyo paghusga, mga igsuon ko diya ni Kristo? Kaya ang paghusga, dili atua. Himuan kung unsay sawon o gitahas kanimo without judgment. Kaya ang Ginoo na baala nga mahusgaan nila. So para sa atong katapusan na bahin sa atong pamalandong today, I would like to quote sa gisulti ni Saint Teresa of Avila. Nga diha sa atong pagministriya, nga diha sa atong pag-share sa atong kaugalingon, sa paghatag sa atong kaugalingon, nagaingon siya nga Christ has nobody on earth but you. Si Kristo ay yung laing gisaligan aning kalibutan na kung dili ikaw. Walay laing kamot kung dili imo. Walay laing tiil kung dili imo. Ang imong mga mata kung asa makita ang kaluoy o gugma sa Dios, mo'y nagatanaw sa kalibutan karon o gusto nga magpaabot sa mensahe sa maong kaluoy o gugma. Ang mata nimo mo'y ginasaligan sa Dios nga magpaabot ana sa imong isip katao. Yours are the feet with which He is to go about doing good. Ang imong tiil mao intahoy gamiton sa Ginoo sa pagbuhat, sa paglakaw para sa paghimo o maayo. Yours are the hands with which He is to bless others now. Ang imong mga kamot mao ra po'y gamitong instrumento sa Ginoo para pakamaayuhon ang uban karon. This is the challenge to all of us, brothers and sisters in Christ. Sa pagtawag ka nato, just be open. Don't be judgmental. And be ready for the will of God and not for your will. Hinaupon ta. Palihog manindog kitang tanan. Kung atong ipadaya, ang atong pagtuwa.